mag-aral at matuto. Tara na, samahan ninyo ako. Okay, ngayong araw na uli, bagong araw at tayo magsama-samang muli upang tunghayan ang ating pang mga topic na pag-aaralan sa refrigeration and air conditioning. Ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa mga examination sa TESDA. Ito yung mga examination na retail examination. Kaya tumutok lang kayo at aralin natin yung karaniwang ini-exam sa examination ng written examination. At sinasabi ko nga sa inyo nung last previous video natin na kung hindi ka na makapasa ng written examination, hindi mo na mararating yung pangarap mong makapag-actual. Kaya dapat tutukan natin din yung pag-aaral ng written para makarating tayo sa actual. Okay, kung mapansin nyo yung ating unang lumabas sa inyong screen, yung multimeter at yung multi-tester na ating tinalakay nung nakaraan. Ayan, pinakikita ko pa rin sa inyo bilang pa-review na lang ito. Yung dalawa na to, yung multimeter at saka yung clamp tester. Palagi nyong tandaan yung meaning yan. Dahil karaniwan yan, lumalabas yan sa written examination ng TESDA. Okay, ano naman susunod natin yan? Ang susunod naman natin yan is yung electrical power. Yan. Ano ba meaning ng electrical power? Is the rate per unit time at which electrical energy is transferred by electric circuit. The SI is it means ng SI is in the International Standard Unit of Power. Pag nakakita kayo ng sign ng P, yan yung power. At ang unit niya is watts. Ulitin ko, ang power, ang unit niya is watts. 1 joules per seconds. Okay? Electrical power is usually produced by electric generators but can also be supplied by source such as electric battery, which is usually supplied to business and homes as domestic main electricity by the electric power industry through a electrical power grid. Ayan, yung power grid natin na tinatawag, yung mga high tension wire na nanggagaling sa ating mga poste. Yung kumapansin niya, karaniwan yan, madaling naman yung high tension wire na dumadaan sa mga bahayan, kasi yung high tension wire na nakaka-apekto yan sa health natin. Kaya kung karaniwan yan sa mga liblib na lugar or hindi man liblib, sa dami na rin nagtatayo ng bahay, natatayuan na rin yung malapit sa high tension wire. Isa pang kaalaman nito, dagdag kaalaman sa mga high tension wire. Bakit ba may high tension wire pa? Bakit hindi ka agad 220 na agad yung i-supply or distribute na power grid? Actually, search ko din ito at napag-aralan ko din na kaya pala high tension wire ito, more than 220 volts ang sumusupply dito sa mga power grid na ito para maiwasan yung power drop. Katulad halimbawa ng solar panel. Bakit marami ang nag-build ng solar panel ng 24 volts or more than 24 volts? Bakit hindi nilang kagad 12 volts para sa conversion? Nung pala, pagka pala mahaba yung wire mo at malayo ang distribution mo, nagpa-power drop pala siya. Kaya karaniwan, mataas na voltage muna, tapos kinukonvert niya sa lower voltage para maiwasan yung power drop na tinatawag. Yun yung isang informasyon na search ko at napag-aralan ko pa, na kaya pala ako na high tension wire ang ginagamit sa power grid sa pag malalayo ang distribution para pag nag-drop sa lower voltage ng 220, hindi nagpa-power loss yung kanyang kuryente. Ibig sabihin, kasi pagka sinabing power loss, yun yung mga nasasayang na kuryente, para maiwasan pala yun. Kaya pala yun yung higher o yung matataas yung voltage ng mga high tension wire. Okay? Ngayon, balik tayo sa ating topic. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung mga ina-exam sa TESDA. Ayan, ano ba yung PIV? Ayan, yung power, current, voltage. Dapat alam nyo lahat ang unit yan. Okay, punta naman tayo sa current. Electrical current is defined as an amount of charge flowing through any cross-section of conductor in unit time. The rate of flow of charge through the conductor is called electric current. Okay, SI means
international standard unit of ampere is or standard unit of current, yung current is ampere at ang sign niya is A. Ulitin ko, ang standard unit ng current is ampere. Okay, dalawa na yung nakuha natin. Power is watts, current is ampere. At mapapansin niyo yan, karaniwang sign niyan is A. Kung yung power is P, ang current is A. Kaya pala A, hindi C. Di ba? Pansin nyo, current, bakit si A? Kasi nga, ang unit niya is ampere. Then, electrical voltage is the pressure from electrical circuit power source that push charged electrons current through a conducting loop, enabling them to do work such illuminating a light in brief voltage pressure. And it's measured in SI standard unit o international, kasi baliktad lang ito. Kung mag-search ka pa dyan, makikita mo IS yan. International standard unit is volt. Kaya kung mapansin mo, voltage, ang standard unit niya is volt. Kaya letter B. Okay, ulitin natin. Voltage, ang unit is volt. Okay, ito na yung ating pang-apat, yung ating resistance. Mapansin nyo dito sa ating formula, wala yung resistance. Kasi meron naman formula about Ohm's law. Kung familiar kayo or nag-aral kayo ng college, high school, ay tinatalakay naman na yan yung mga tinatawag na mga formula. Kung sa Ohm's law naman kayo papasok, BIR, B times I is equal to I times R. Then kung gusto nyo pang magdagdagan ng knowledge dyan, mag-comment lang kayo sa comment box. Pwede natin i-illustrate na mabuti yan. Pero ngayon nyo naman, marami namang searchable sa YouTube para matutunan mo yan. Ang importante lang, mag-aral ka rin yan. Kasi ang written examination ng TESDA, mayroon ding mga formula na kailangan. Tulad halimbawa, no, formula ng Ohm's law, BIR, voltage times current times resistance. Yun yung, kaya nga meron tayong resistance dito, or ohms. Also known as ohmic resistance or electric resistance, is measure of the opposition to current flow in electrical circuit. Resistance is measured in SI, International Standard Unit of Ohms. Kaya resistance, pag nakakita ka ng ang standard unit niya or yung unit niya is ohms, symbolized by a Greek letter omega or yung sign ng omega. Kaya sabi ko sa inyo, pagka nagbabasa kayo ng clamp tester or multi-tester, pag nakita mo yung sign yan, omega, yan ang ibig sabihin ng ohms. Okay, lipat naman tayo. Okay, punta na tayo sa ating talagang mga tina-target. Yan, pumapasok na tayo sa ating refrigeration and air conditioning course. Kumbaga, yung ating mga tinatalakay ng mga una ay yung mga mahalagang bagay, pero malaga rin naman ito, mahalagang bagay na mga dapat nyo matutunan bukod sa paggagawa. Okay, sabi rito, the compressor is responsible for moving the refrigerant between evaporator and condenser coils, ensuring that the refrigerant change to gas liquid as needed. You can think of the compressor as the heart of the refrigeration air conditioning system and the refrigerant as the blood. Okay, yan yung ating dapat tandaan, the heart of the system. Bakit ba tinatawag siyang system? Kasi itong sabi ko nga sa inyo nung last video natin, yung mga previous video natin, ang refrigeration and air conditioning nahati pa rin sa dalawang pag-aaral, ang electrical parts at mechanical parts. Yung mechanical parts kasi ito yon, mechanical parts ang compressor, but even mechanical parts siya, kasama rin siya sa electrical parts. Ulitin ko, ito kasi sa mechanical parts kasi, ang motor lang or ang compressor lang ang nahati sa dalawa, electrical parts at mechanical parts, kasama siya dun pareho. Hindi katulad ng ibang parts, wala ng electrical, sinesense na lang sila, pero hindi sila kasali sa electrical parts, malibang lagyan sila ng sensor, pero hindi na sila kasali sa nagkakaroon ng connection. Mga sensor meron, katulad ng evaporator, mga talakay natin yan, meron silang sensor, pero hindi na sila
kabilang sa electrical parts. Okay, tatandaan nyo, pag sinabing compressors, the heart of the system or refrigeration, heart of refrigeration, refrigerant is the blood. Yung mga pag-aaralan din natin pagka tatalakayan natin yung pagka tatalakayin natin sa system, yung refrigerant, tatalakayin din natin yung iba't ibang klase. Okay, bibigyan ko lang ng ilang pang mga detalye. Makikita nyo ang compressor nasa likod yan, nasa likod ng rep. Baka hinahanap nyo palagi, or kung lalo't baguhan pa lang kayo, ala talaga kayong kay idea, tulak mo yung rep nyo, tulak mo, makikita mo yan sa likod. Ayan, sa likod ng compressor makikita mo yan. Tapos makikita mo dyan yung ating cover nung electrical, ayun sa gilid na yan. At kung makikita mo, maganda nga ngayon ang technology, mataas na kasi ang technology natin, kaya makakakuha ka ng mga picture na illustrated na. Hindi katulad nung aming nag-aaral, bago namin makita yung makina, kailangan pa namin magpakahirap. At saka ginagamit namin yung lagaring bakal, ilalagari namin yung paikot para makita lang namin yung laman loob. At saka talaga nung nag-aaral kami, kahit na yung mga spare parts na yun sa maliliit, talagang binabaklas kabit namin. Talagang ginagawa namin yung mga piston yan, may mga piston yan sa loob talagang hinahasa pa namin yung mga valve niyan para lang ma-testing kung gagana pa siya. Ayan, kung mapasin mo yung motor natin sa ibabaw, andyan yung piston niyan, then electrical sa ilalim. Then yung langis niyan, kung obserbahan mo, kasi ang langis niyan may specified din kung gaano karami yung langis sa isang compressor. May langis yan sa ilalim. Kaya nga sabi nga namin, o sabi nga nung kami nag-aaral pa, huwag mong itataob yung rep. Okay? Yung isang matutunan mo lang ng rep, kaya hindi tinataob, lalo na pag ang itataob mo ay papunta yung tube sa suction line, masisira yung rep mo kasi yung langis ng rep mo nasa ilalim ng compressor. At yung compressor na yan, sa ilalim niyan, yung piston or yung connecting rod niyan papunta sa taas, meron siyang parang pump ng langis na pag umikot yung rotor na yan, hihigupin niya yung langis sa ilalim, ibubuga niya yan sa ibabaw na yan, parang ipinapaligo niya yan. Experience ko na yan nung ako nag-aaral pa, or gusto nyo rin ma-experience, subukan nyo, biyakin nyo yung makina. Pag biniyak mo yung makina, paandarin mo. Pag pinandar mo, yung langis niyan, sasabuyan ka niyan pag tinanggalan mo yung itong ibabaw na to, ganyan siya. Pag pinandar mo yung compressor na nakaganyan siya, sigurado maliligo ka ng langis. Kasi yung langis niyan, pagka umandar siya, talagang sinasaboy niya sa ulo na yan. Makikita mo yung langis niya, para siyang fountain. Tumuturik, sumasaboy dyan. Kaya nagpapalamig siya, ang langis niya, nagpapalamig ng motor. Yan ang purpose ng langis. Pero sa ibang process, katulad ng car air conditioning, talagang kasama sa refrigerant. Hindi lahat kasama, pero kasama sa refrigerant yung karaniwan dahil hindi na-i-stock sa makina masyado dahil kung naglalagay ng langis minsan, nagdaad ng langis, sa tubo lang nilalagay at sumasama yung iba dun sa flow ng refrigerant. Itong ating refrigerator, bawal sumama yung langis sa flow ng refrigerant. Meron konti, pero hindi ganun karami kasi kung ganun karami, may ipon lahat yun sa evaporator. Yun nga yung tinatawag na bakit kaya yung aming refrigerator, dahil sa matagal na rin namin ginagamit, humihina na. May possible din yun na nai-stack na yung langis doon sa evaporator. Kaya minsan, may sinasabi yung technician, kukunin po natin, bubuksan natin kasi i-reprocess natin yung evaporator. Kasi minsan, or madalas din talaga, nai-stackan nyo ng langis. Kasi kung titingnan mo yung evaporator sa masusunod natin pag-aaral, hindi siya dire-diretso lang na dinadalo yan ng refrigerant, kundi liko-liko ito. At liko-liko, hindi lang sa liko-liko, meron siyang mga carb na hindi na siya pwedeng makabalik yung langis doon sa compressor. Then sir, paano naman papasok yung langis doon kung iisipin mo? Kasi kung bibiyakin mo yung makina, talagang wala ka common chances na makapasok yung langis doon sa mga tubo. Kasi nasa ilalim siya. Pangalawa, nakataob lahat yung suction valve niyan. Nakataob siya. Ibig sabihin, hindi siya talaga papasok.
Parang sa sasakyan, sa katagalan na kasi, pag umiinit ang makina ng sasakyan, di ba, umuusok. Ano ba yung umuusok na yun? Siyempre, ang umuusok na yun, langis yun. Yun yung mga kinakain ng langis ng compressor o ng makina ng sasakyan. Ganun din yung refrigerator pag tumatagal na, tumatanda na. Para na rin siyang motor ng sasakyan, nagkakaroon na rin siya ng pag-usok. Yung usok na yan, nakukonvert niya as gases na may kasamang langis. At nagsumasama siya sa refrigerant. Kaya huwag ka magtaka bakit nagkaroon ng langis sa evaporator, nagkaroon ng langis sa condenser. Kasi nga habang tumatanda ang compressor, nagkakaroon na siya ng burning ng langis o pagkasunog ng langis at sumasama na sa refrigerant. Kaya nga minsan magtatanong, bakit humihina na yung aming refrigerator o yung aircon namin? Ilang taon na po ba aircon nyo? Ilang taon na po ba aircon nyo? Mga possible na yon na sinusunog ng makina yung langis dahil nag-overheat, nag-iinit naman talaga yung makina. Obserbahan nyo kung may rep kayo at bago-bago pa lang kayo dito sa ating pag-aaral. Obserbahan mo, punta ka sa likod ng rep mo, pulin mo yung makina, mahihipo mo ang init niyan. Baka hindi ka tumagal eh. Hindi ka tumagal sa paghipo, mapakainit niyan. Hindi naman sobrang init, mainit yan. Na pwede possible na magkaroon na ng transformation yung langis ng liquid to gas. Sabi nga sa inyo, swerte nga kayo dahil unang-una ngayon, pwede na tayo makakita ng makina sa loob ng makina nang hindi natin kailangan magbiyak ng makina ng rep. Pero kami noon, kailangan talaga lalagariin mo yan, yung paikot na yan. Kung mapapansin mo, bibigyan natin ng tip paano lagariin yan. Yan, nakita mo yung mga panakalsa na yan. Tuntunin mo yan. Huwag dito sa mismong welding. Sa pagitan yan, yung pa-carb kasi ito, pa-carb tapos ito yung welding. Dito sa pagitan na to. Diyan mo sa lalagariin, pero huwag mo lalagariin ng sagad. Tansyahin mo lang yung kapal ng metal. Yung kapal kasi ng metal na yan, parang takip ng kaldero yan. Pag nilagarin mo yung kapal lang ng metal, siguro mga ilang millimeter lang yan. Paikot. Pagka nakipaikot yan, makikita mo na yung second line. Ito yung babo kasi na parang takip ng kaldero yan. Pag tinakip mo siya, pag nilagarin mo siya hanggang doon, maiangat mo yan. Huwag mo lalagarin dire-diretso, papasok yung dumi sa loob. Lagarin mo lang siya paikot. Tansyahin mo lang yung kapal ng metal ng makina. Manipis lang yan. Then, pag matanggal mo siya, pukin mo lang konti, aangat na yan, and then, makikita mo na. Ganun yung pagbibiyak ng makina. Ganun ang dami namin binyak ng araw nung nag-aaral para matutunan. Ang katuyanan ko kasi noon, di ba rin mapagod, basta matuto. Okay? Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo at sasagutin natin yan. Okay, ito naman yung type of compressor. Nung nag-aaral ako, napakaraming type ng compressor. Centrifugal pa, kung ano-ano. Pero ngayon, konti na lang, dalawa na lang klase ng compressor. At sa aircon, most especially sa aircon, rotary na. Wala nang piston na ginagamit. Rotary type compressor. Kahit may compression, pero rotary type na siya. Kaya minsan sinasabi, may compressor, meron pa rin piston. Wala na. Hindi na piston type. Rotate na siya. At nag-squeeze na siya. Ito ang karaniwang compressor ng aircon ngayon. Kasi lalo na ngayon, uso na yung inverter. Ng panahon namin kasi, kahit hindi ka ganong marunong sa electronics, okay lang eh. Kasi yung ating refrigeration, hindi mo na kailangan masyado magtutok sa electronics eh. Walang ganong electronic parts yung ating air conditioning. Pero ngayon, grabe na. Pagka hindi ka marunong sa electronics, bagsak ka na. Hihirapin ka na mag-troubleshoot ng inverter. Kasi karaniwan ng inverter ngayon, puro electronics na. Okay? Ito yung rotary type compressor. Kung papansinin nyo, reviewin nyo na lang kung ano ba yung mga nasa pangalan na yan. Pero ang mahalaga dyan, makita mo yung tinatawag na suction valve. Kasi ang suction valve, yun yung ating pinagkakabitan na galing na evaporator. Tapos yung discharge valve, yun naman yung papunta sa condenser. Yan, mahalagang bagay yan. Pero hindi na natin masyadong tututukan yung mga parts ng motor sa loob. Kasi pagka nagsira ang motor, automatic yan. Huwag ka na magbiyak. Pag biniyak mo pa yan, napakalaking trouble pa niyan. Pwede ka pang mag-back job. Pag nag-back job ka, balik bayad ng may-ari. Sayang lang effort mo.
kasi sisisihin ka pa ng may-ari. Kaya kapag nasira yung makina, palit makina na talaga. Okay? Then, piston type, ito yung mga aming inabutan. Karaniwan ito ang piston type sa rep naman. Sa rep, madalang na rin ang gumamit lang na nakita ko sa panahon ko hanggang sa kasalukuyan ng rotary type, piston type sa rep. Yung mga surplus Japan, wala pa akong nakita na refrigerator na rotary type, yung walang piston. Nisip ko nga nun, bakit tinuturo pa yung rotary type sa rep, wala namang rotary type sa rep na compressor. Pero nakita ko nung isang medyo gagawin ako sa Japan surplus, patagilid o pahiga, katulad yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, pahigang ganyan yung compressor ng Japan surplus. Rotary type yon pagka pahigang ganon. Okay, ito naman piston type. Siyempre, piston. May piston talaga siya. Asan ba piston yan? Ayun o, yung piston. Yan, tuturo ko sa inyo. Yan, yun yung piston yan. Ito yung pabalik-balik na piston niya. Nandyan yung piston niya. Yan. Pagka nag-rotate yung kanyang shaft, makikita mo yung piston rod na yan. Gumagalaw yan, bumubombang gano'n yan. Mabilis yan. Napakaliit lang yan. Hindi naman maliit yan kumpara sa piston ng mga sasakyan. Then, ganun din, siyempre, ang ini-illustrate din niya yung suction valve at discharge valve. Siyempre, nagkakaroon siya ng compression dahil may piston. Yun yung piston type compressor. Okay, ito naman yung latest nating mga compressor ngayon. Nakita nyo, nakalagay illustration, conventional compressor. Ito yung mga conventional, yung single piston lang. Pero actually, hindi naman ito yung illustration ng convention type ng ating katulad ng compressor na pinakita ko sa inyo kanina. Latest na din ito, yung illustration na to. Ito yung mga bagong technology ng inverter. May mga inverter single piston, kaya makikita mo hindi siya nakalagay dual inverter. Ito conventional inverter din ito, yung mga inverter na bago-bagong na-develop, single piston lang siya. Then ito yung dual inverter, double piston na siya. Siyempre, pag double piston, saan ka pa? Siyempre, kung kukompress yung refrigerant na kinokompress na ito, by the way, hindi hangin, refrigerant compressor ito. Hindi yan katulad ng air compressor. Siguro, yung function, di same na nagko-compress, pero siyempre, ito ay gamit ng refrigerant compressor. Ayan, kung makikita mo sa illustration, ayan, napakaganda nga ng technology natin yan, makapagda-download ka ng mga picture kahit hindi mo na kailangan buksan yung makina. Illustrate nito na pag single piston lang, pagka nag-rotate yung ating compressor sa loob, yung compression niya, iisa lang yung nagko-compress kumpara sa twin rotary compressor. Kaya sasabihin nila, kaya pala malakas magpalamig yung isang twin type rotary compressor or yung tinatawag na dual inverter. Totoo naman yun. At ang kaibahan nito sa ating mga ordinary motor ng araw, bumibilis ito. Parang sasakyan kapag binirit mo, bibilis pa siya. Hindi katulad ng mga ordinary aircon natin ng araw. Or meron pa naman ngayon. Meron ka pa makakasagpang mga rotary type na yari noong panahon namin na kung manulang yan, dahil lang. Kaya nga minsan sinasabi nila, pakilakas mo yung aircon. Actually, yung mga aircon na luma, hindi naman yun lumalakas. Ang lumalakas lang doon, blower, fan motor. Sasabihin, lakas mo yung aircon para mabilis lumamig. Hindi lumalakas. Ang compressor, stable lang yung kanyang andar. Hindi yun hihina, lalakas. Hindi. Namamatay siya, pero hindi siya bumibilis sa tumihina. Kaya na pag sinabi, lakasan mo yung aircon, fan motor lang ang lalakasan mo. Hindi mo pwedeng lakasan yung compressor. Ang compressor always isa lang ang andar niyan. Kumpara, ulitin ko, kumpara sa inverter ngayon. Ikukumpara natin yung dating compressor at aircon sa bagong compressor at aircon ngayon. Yung dating compressor at aircon noon, ang bumibilis lang, fan motor. Ulitin ko, fan motor. Yung compressor, hindi yan bumibilis. Maandar lang siya. Then, pag na-reach nyo na yung temperature na lamig na sinet mo sa thermostat, mamatay na siya.
Then under siya uli kapag ka na uminit uli yung kwarto mo o yung room mo. Pero yan, hindi yan bumibilis. Kaya para bumilis eka yung lamig, hindi totoo yan. Hindi talaga bibilis yung lamig, kundi yung speed lang ng fan motor para bumilis yung circulation ng air sa loob. Pero kaiba dito sa ating new invention na dual inverter. Sa dual inverter talaga, nagsisimula siya sa mabagal. Then, unti-unti hanggang bumilis siya ng bumilis. Talagang ito, may maximum speed talaga, napakalakas niya. Kasi ang tendency ng paglakas niya, kung hindi niya pa nare-reach yung temperature ng kwarto mo, apurahin niya yun, papaandarin niya ng mabilis at palalamigin niya ng mabilis. Then pag na-reach niya na yung temperature mo, unti-unti na siyang bumabagal hanggang sa mag-normalize na lang siya. Kaya nga sinasabi na matipid sa kuryente. Tama naman, matipid sa kuryente. Kaya lang, kapag owner ka, dalawa rin ang isasalang-alang mo. Una, kung inverter ba, ano ba ang mga advantage at disadvantage yan? Bilang technician at matagal ng technician, sa akin, bilang technician, siyempre, pabor ako dun sa old air conditioning kasi nare-repair pa namin yan. Pero yung inverter, ma-repair man, board by board na. Or kung marunong ka ng gagawa ng board, pwede rin, pero mas maliit na ang chances na magawa mo pag board na. Karaniwan board ang palitan. At ang board naman, napakamahal. Halos kalahati na ng conventional aircon o malumang aircon. Kaya halos pag sinabi mo sa may-ari, board na po ang sira, sabi ng may-ari, magkano ba? O halimbawa 7.5. Eh, bili niya lang ng aircon is 12,000, 15,000. Ay, hindi na ako bibili ng board. Bibili na lang ako ng bago. Yan ang karaniwan. Kaya sa pagiging technician, siyempre, sa ating technician, nag-effort ka na, chinek up mo na, tapos hindi papagawa ng may-ari. Lugi ka, di ba? Lalo't nag-service ka. Home service, punta ka doon, mga ilang kilometer din ang layo. Pagdating mo doon, check mo board, ang inverter, ang sira. Hindi na yung papagawa, sabihin, ay bibili na ako ng bago. Hindi, pag walang pakonsuelo yung gagawin mo, gagawaan mo, hindi ka bibigyan kahit pang gasolina man lang nung pagkakapunta mo. Sayang ang time, sayang yung gasolina mo. Kaya kung pagiging technician, siyempre, hirap kami pagka-inverter na. Tayong mga technician, hirap na pagka-inverter. Then, pagka naman sa pagiging customer, kanina pagiging technician sinabi ko, sa pagiging customer naman, dalawa rin ang i-consider mo naman. Una, check ka na mga vlog or mga bagay na information about sa unit or sa brand mong bibilin. Kasi sa brand, maraming brand, ang karaniwan sirain ngayon. Ang brand ko nga nire-recommended dati, ngayon nakikita ko sa inverter, siya ang pinakamaraming sira. Kaya hindi na ako nagre-recommenda ng brand. Sabi ko, ano bang brand ang gusto mo? Ano bang, sa tinanong, ano po ba ang magandang aircon? Lalo na sa inverter. Sabi ko, wala lang magandang brand ngayon. Hindi na ako makapag-recommenda. Kahit anong brand talaga nasisira. Depende na rin sa mga gumagamit. Kaya mahirap mag-recommenda. Lalo pag nasira, ikaw sisisihin ng magtatanong sa'yo. Kala ko ba maganda yung brand yun? Tapos madaling nasira. Kaya sa brand, hindi na rin tayo nagre-recommenda kahit anong brand. Ulitin ko, sa pagiging customer may-ari ng aircon, maganda pa rin alamin mo kung ano ba yung mga brand na talagang hindi masyadong nasisira yung unit. At kapag ikaw naman ang may-ari ng aircon, ilagay mo na rin sarili mo na within 3 years kasi for electronics na yun, biruin mo naman power speed ng motor, tapos 12 DC voltage yung sumusupply dyan. DC voltage na kasi yan, para sa kalaman ng lahat, DC voltage na siya kumpara sa yung conventional aircon ng araw, puro 220 yan. Nire-rekta mo pa yan, motor na motor mo nga lang yan. Kung gusto mong paandarin yung motor, doon ko lang sa motor magpaandar. Pero ito yung inverter, hindi. Kapag nasira yung board, hindi mo na kayang rekta yung makina, halimbawa nag-shutdown yung motor, hindi mo po pwedeng motor lang ang gamitin mo, paandarin mo siyang kusa, hindi kaya, hindi po pwede yan. Kaya nga, sa pagiging technician, napakalaking trouble ang isang inverter. Then, sabi nga kung ikaw may-ari ng aircon, igayak mo na yung mga matitipid mo sa kuryente. Matipid kasi sa kuryente, talagang matipid yan. Kaya lang, igayak mo na yung mga natitipid mo sa kuryente within 3 years.
Kumbaga, kung halimbawa sa 1,000 binabayaran mo, naging 600, naging 400, 600, o yung tipid mo na 400 o 500, halimbawa, alkansya mo. Kasi pagka hindi mo inalkansya yan, within 3 years, andyan na, trouble na. At saka sa cleaning pa lang, napakamahal na ng inverter. Bakit mahal ang inverter sa cleaning kumpara sa conventional aircon? May mga technician naman, pareho naman ang single dyan. Pero kung akong sisingil, mas mahal sinisingil ko sa inverter. Bakit? Kasi sa inverter, parang nag-iinis ka ng dalawang aircon kumpara sa conventional aircon. Sa conventional aircon, sa old model na aircon, bombahin mo ng tubig, hindi ka sensitive. Pero itong mga converter aircon ngayon, pag binomba mo siya ng tubig, ay patay. Ubos yung kikitain mong paglilinis. Kasi sigurado ibabayad mo dun sa customer mo dahil sira yung unit niya kapag hindi mo ingatan. Kaya nga, kung kumpara sa paglilinis ng aircon, kung sa pagiging technician ko, nako, yung isang conventional aircon o yung dalawang conventional aircon kumpara sa isang inverter, ganun yung paglilinis mo ng aircon. Tapos, sensitive pa siya. Hindi mo halos basahin yung aircon ng inverter kasi pag yun nasira, pananagutan mo sa may-ari, lalot mo yung pinalinis, tapos nung pagkayari mo linisin, nasira. Kaya hanggat maaari, ingat sa paglilinis. At sa sobrang pag-iingat mo naman, syempre, nagkakaroon din naman ng tawag dito, yung kukon yung paglilinis mo, parang hindi masyadong nalilinis. Pero hanggat maaari, pilitin nating malinis kasi yun talagang kailangan. Kasi kaya nga palinis ng aircon tapos hindi malilinis yung mabuti. Kaya lang, ingat lang talaga. Kaya lang yung kung kumpara ko nung sa conventional aircon na ma-ordinary, kitang-kita mo talaga, halos lahat kinakalas-kalas ko. Hanggang sa kita ng piyesa kinakalas ko. Pero itong inverter, pag kinalas mo siya at naglus lang ng konti, patay na. Sandamakmak na trouble na abutin mo. Kaya yung board niyan, hindi na yan kinakalas, halos hindi na kinakalas. Dahil napaka-sensitive niya. Okay? Yan yung ating dalawang comparison. Okay, yun yung tinatawag na mga tips sa pagiging technician at sa pagiging owner ng mga aircon. Okay? Yan yung ating topic. Anong naging topic natin? Yung mga units ng aircon. And then ano pa? Yung ating mga compressor aircon or compressor ng rep and aircon. The same lang naman ang compression ng rep and aircon. Yung type hindi yung itsura o yung laki. Ulitin ko, yung type lang, type of compressor. Yun lang ang kapungka ng rep tsaka sa aircon. Pero hindi pwedeng gamitin yung makina ng rep sa aircon at yung makina ng aircon sa rep. Siyempre, medyo may pagkaeng-eng ka naman pagka pinalit mo yung makina ng rep sa aircon at yung aircon sa rep. Okay? Yun yung ating mga napag-aralan ngayon. Una, yung mga unit. Kasi pagka nag-exam ka ng TESDA sa written, isilasama rin yung meaning ng mga parts. Kung hindi ka marunong sa meaning ng parts, hindi mo siya masasagot. Okay? Bago tayo magtapos, hayaan nyo munang ipakita ko naman sa inyo yung aking certificate or diploma ng college para makita nyo lang na tayo ay nagtapos talaga ng refrigeration and air conditioning. Major ko, refrigeration and air conditioning. At ang aking course is Bachelor of Science in Industrial Technology. Major in refrigeration and air conditioning. 4 years ko pong inaral ang refrigeration and air conditioning. Sabi ko nga nung nag-aaral ako nung pagka-graduate ko sabi, para naman vocational lang ito, walang board exam. Kaya nag-take ako ng education. Nag-take ako ng 18 units dahil bachelor's naman yung aking course, Bachelor of Science. Pwede ka ng 18 units. Nag-convert ako ng BSIE. Kaya mapasin nyo sa aking mga video, pinakita ko sa inyo yung aking license ng LED. Yan ang dahilan yan kung bakit ako nagkaroon ng LED course, LED ID. Okay? At saka yung nagtapos sa Nueva Ecija University of Science and Technology. University po tayo nag-graduate. Then, nung ako'y nag-aaral or nagtuturo na rin, syempre, dahil sa kagustuhan ko matuto ng maraming kaalaman, ayan, nag-apply din ako ng assessors o nag-aaral ako ng assessors. Alam niyo ba assessors? Yung assessor course, yung assessor, yun yung mga
magpapa-exam sa TESDA. Kung siguro kung hindi ako na-abroad, baka ngayon nasa assessors, nag-assess na rin ako ng mga nag-exam sa TESDA. Pero dahil nung panahon na yan, nakapag-abroad kasi ako, kaya natigil ako sa pag-aaral at pagpapatuloy ng refrigeration. Actually, hindi mo ako tigil totally sa paggagawa. Gagawa pa rin naman ako, pero yung pag-apply sa mga pagiging assessors, natigil ko. Kaya ayan, may course naman tayo ng competency assessor course. Kaya kung siguro, sabi nga, kung hindi ako naalis, baka assessor na tayo ngayon. Okay, napakahaba na itong video. Okay, kung mapasin nyo sa ating board, nako, dami kong certificate. Kaya ituturo ko sa inyo lahat hanggat maaari yung mga bagay na natutunan ko. Kung medyo nahaba na kayo sa ating topic, pwede nyo naman skip. Sige lang, tulak-tulak nyo lang. Mahalaga lang para sa inyo. Yun na lang yung kunin nyo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagbablog para kumita sa YouTube o mas sumikat. Nakikita ko lang sa inyo para mag-step by step tayo mag-aral. Salamat sa inyong lahat ng nakikinig at nanonood. Salamat din kung ito yung video na ito hindi para sa inyo. Siguro nga, at alam nyo na, siguro hindi nga ito para sa inyo. Ito ay para sa mga tao na nagbabago-bago pa lang na nag-aaral ng refrigeration and air conditioning. Patuloy lang kayong tumutok upang matugunan natin yung mga pangangailangan sa pag-aaral. Okay, muli, salamat sa inyong lahat sa mga nanonood. Patuloy lang tayo mag-subscribe, mag-like at mag-hit ng bell button para di tayong updated sa ating mga video papalabas. Salamat sa inyong lahat. God bless us all. Thank you.